Hello guys! Welcome back for another free time vlog. So for today's video is YT Moods at ang topic natin for today is 10 things you should be smart enough to know. So ano yung mga 10 bagay na dapat alam mo na at the age 31 to 40. Yun. So let's start. Ang number 1 na dapat alam mo na between age 31 to 40 is that health is an investment and not an expense. So, syempre, kapag 31 to 40 years old ka na, nandun ka na sa edad na importante yung health. Sigurado yan. Kasi hindi ka na bata, tumatanda ka na, at alam naman natin na pag tumatanda tayo, naglalabasan na yung mga sakit-sakit natin. Parang ako. Kaya ako diabetic ako, tsaka hypertensive, right? Kaya ako hypertension. So, kailangan alam natin mag-invest natin sa health natin. Either you should do exercises like, or gusto niyo mag-jogging, matipong ganyan. You need to manage your time para magkaroon ka ng oras po sa pag-exercise. Either pupunta ka ba ng gym, gagastos ka sa gym, yan, o bibili ka ng mga equipments mo. So, yung mga investment na yan, yung mga paggastos na yan, is not actually paggastos, pero investment. Para yan sa health natin. At importante yan dahil ando na tayo sa age na matanda na tayo. At syempre, pag matanda ka na, kailangan alam mo kung paano mo aalagaan ang sarili mo. Diba? Kasi ayaw naman natin mamatay kagad as much as we know, as much as possible, diba? Kahit na hindi natin alam kung kailan talaga tayo mamamatay. So, kumbaga, binabawasan natin yung mga factors ng maagang pagkamatay. So, one investment na yan is yung health natin. So, pwede rin naman sa diet natin, no? Pwede kang mag-invest sa pagkain, like mag-hire ka ng bibili ka ng mga foods na naka-prepare ng experts, diba? At least healthy na healthy yun. Alam mo yung sukat, alam mo na safe, alam mo na hindi ka magkakasakit, hindi ka magkaka-diabetes, hindi ka magkaka-hypertension, matipong naman. So, number 1 is health is an investment. So, kailangan natin mag-invest sa health natin. Number 2, time is more valuable than money. Ayan. So, pag kasi pumasok tayo sa employment place or employment era, mararanasan nyo na yung oras nyo parating kulang. Yung tipong puro na lang trabaho ang ginagawa nyo, wala ka ng time para mag-aliwali, wala ka ng time para mas spend mo yung time with your loved ones, mga tipong gano'n. Kasi pagkatapos mo magtrabaho, ang gagawin mo is papahinga mo na, itutulog mo na lang, tipong gano'n. Kakain ka na, tapos matutulog ka na, papahinga ka na, tapos pagising mo, papagawa ka na naman, magtatrabaho ka na naman for 8 to 9 hours, and then, balik ka na naman doon. So, routine yun, paulit-ulit. Meron kang rest day, pipiliin mo na lang mag-rest ka. Yung rest day lang, ang usually sinspend natin sa loved ones natin, sa family natin, sa sarili mong family, or sa family mo, like your mother, your parents, or your sisters and brothers, ganyan. O yung kung meron ka ng asawa at anak, yung stress day lang ang nabibigay niyang time sa kanila. So kapag nandun ka na sa age na 31 to 40, usually yan, may mga anak na yan, mga asawa, diba? So pag nandun ka na sa age na yan, age bracket na yan, kailangan alam mo na mas importante ang oras kesa sa pera. Anong ibig sabihin nun? Usually kasi, merong mga tao na alcoholic, diba? Alcoholic, workaholic, sabihin sa. So, imbis na mag-spend nga sila ng time para sa sarili nila, ginugugol pa nila sa pagtatrabaho. Bakit ba tayo magtatrabaho? Siyempre, para magkaroon tayo ng pera. Yung pera na yon, saan natin gagamitin? Para sa family natin. Pero, hindi naman dapat na lahat ng oras natin i-spend natin para lang magkapera tayo, diba? So, napaka-importante nung time, yung free time natin. Parang ito, free time, di ba? Yung free time na yan, kailangan natin gamitin sa mga mahal natin sa buhay. Kasi, ayaw nyo naman siguro magsisi kayo pagdating ng panahon, like, matanda ka na. Pero, sana wala, pero
pare meron na walang tao sa buhay mo, magsisisi ka na magkakaroon ka na regret na hindi mo na-spend yung time mo sa kanila. Imbis na, alam mo yun, nakakausap mo sila, nakakapaglibang-libang sa kanila, hindi mo nagagawa dahil nga nagtatrabaho ka lang. So yun, it's really important to know na yung time is more important than money. Merong ibang ways naman para makapag-free up tayo ng time. Kung nakapag-ipon-ipon ka na sa pagtatrabaho mo, pwede ka mag-invest or mag-open ng business, tapos mag-hire ka ng tao, diba? Yun, ma-free mo yung time mo. Kasi iba na yung nagtatrabaho, meron ka ng tao nagtatrabaho para sa'yo. Tapos, yung time mo, sa'yo na, pwede mo ibigay sa iba, pwede mo i-spend sa mga loved ones mo, diba? And then, sa investment naman, yung pera ang gumagalaw sa'yo, hindi na ikaw. So, talaga may time ka, diba? So, yun lang. Advice lang. So, number 3, master emotional control. Ayan. So, bakit natin kailangan i-master yung emotional control natin? Kasi wala namang magagawa yung yung mainit ng ulo, yung tipong gano'n, o yung tipong pabigla-bigla sa emosyon, yung tipong gano'n. Kasi base sa pag-aaral, walang nagagawang maganda yung masyadong repulsive o yung masyadong reactive, yung tipong sabi dito, reaching impulsive to situation or people really leads to good outcomes. So, walang nagagawang positive yun. Meron man, minsan-minsan lang, as in, siguro, yung once in a blue moon, doblihin mo na. Twice in a, hindi, half in a blue moon, tipong gano'n, diba? So, walang nagdudot na maganda yon, kaya dapat kontrolado yung emotion mo. Huwag kang padadala sa galit, huwag kang padadala sa emotion mo. Hayaan mong makapag-isip ka ng mabuti bago ka gumawa ng isang bagay. Ito kung gano'n. Kahit saan ka magpunta, sa work ba yan? Pag nasa work ka, hindi ka pwedeng padalos-dalos, diba? Kailangan mo munang isipin na mabuti kung ano gagawin mo sa problema ng company nyo bago ka mag-decide, diba? Yung mga tipong gano'n. O kaya naman, maraming bagay. Huwag tayong magpapadala sa emosyon. Okay, that's number 3. And then number 4, not every argument is worth having. So kung alam nyo naman na hindi worth it ang pakikipagtalo or pakikipag-diskusyon sa ibang tao, wag na. Kasi sayang, unang-una sayang yung oras. Pangalawa is masistress ka lang, lalong-lalo na kung di marunong umintindi yung ka-discuss mo, yung kausap mo, diba? Even if you win sa discussion between a person and you, hindi naman lahat yun magiging hindi naman magdadala sa'yo, hindi naman ibig sabihin na nanalo ka sa discussion nyo, panalo ka na sa buhay diba? Hindi naman. So kapag nandun ka na sa situation na nakikipag-argue ka, tingin mo walang pupuntahan, stop it. Mas maganda na yung tumahimik ka na lang, let them talk. Kung gusto nyo magsalita, and then palipasin mo yung oras, and then talk again. Diba? Yung tipong mahusay na kayong, kumbaga, nandun kayo sa number 3 na yung emotion nyo is okay na, stable na. Nag-uusap kayo na maayos. Baka mas maganda yun kasi baka may chance, mas malaki yung chance na magkaintindihan kayo. Diba? Yung tipong gano'n. So, kailangan alam natin kailan tayo mag-walk away, kailan tayo aalis, kung kailan tayo iiwas sa mga bagay na hindi naman dating dapat pang pagtuunan pa ng pansin. Kasi gaya dun sa number 2, ang oras natin is napaka-importante. Okay? Pag nasa age tayo 31 to 40, ang oras natin is importante. Kaya dapat alam natin kailan tayo iiwas sa mga bagay na hindi naman dapat kailangan pang pag-usapan. Hindi po nga. Yun, kung ganun. Next time ko na siguro i-discuss yung narcissistic na person kasi merong mga narcissistic traits na napakahirap intindihin at napakahirap kausapin at kailangan yung lumayo na kapag nakaharap kayo ng mga narcissistic people. Okay? Number 5, networking is more powerful than talent alone. What do you mean by networking? Hindi ibig sabihin networking is
network marketing. Magkaiba yun. Doon, network marketing, meron naman ding natututunan na ano doon, na skill sa networking. Ang ibig sabihin ng networking dito is pakikihalubiro, pakikipag-socialize in terms of intelligent topics. Like, yung maganda yung pag-uusap nyo, yung tipong ganun. Like, for example, mga business, mga kapag-kay-God, maganda marami kang maganda matutunan pagtungkol kay God, mga business, mga ideas, yan yung mga topic na dapat magandang pag-usapan. So, pagtuunan natin ng pansin yung mga yon kasi magandang skill yon kasi in terms of business, pag mas marami kang kakilala, mas marami kang matatanungan, mas marami kang possible maging investors, di ba? Kung kailangan mo ng capital. So, meron ka mga tao malalapitan dyan. Baka gusto mo mag-invest dito. Hindi pong ganyan. Maganda nadudulot ng networking skill sa mga bagay-bagay para sa ikaunlad mo as a person. Hindi lang sa pera, kundi sa personal, personal traits, character. Hindi pong ganyan. And then, number 6, your career should serve your life, not the other way around. Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay para sa career mo. Kung hindi, tatrabaho ka para dun sa buhay mo. Yun, medyo mahirap siyang i-elaborate pa, pero yun, yung tipong gano'n. Siguro, parang yung number 2, spend your time wisely, parang gano'n. Hindi lahat pera. Siyempre, yung sarili mo, unahin mo. Una yung health mo, pangalawa is yung oras mo sa family mo. And then, ano ba? Kapag alam mo na hindi ka na masaya, toxic na sa trabaho mo, iluhin mo na kung ano ba dapat mong gawin. Maghahanap ka na ba ng ibang work? Or magsistay ka pa rin sa toxicity dun sa area na yon, or hindi ka pa rin masaya dun sa area na yon. Malaki kasi nagagawa nun, guys. Kasi yung oras natin, ginagamit natin pag tayo nagtatrabaho. Yan ang isang bagay na kapalit ng pagtatrabaho natin yung oras. Yan yung bayad. Para magkaroon tayo ng pera, i-spend natin yung oras natin. Diba? So, time is gold. Alam naman natin yan. At doon sa number 2 nga, gaya ng discuss ko kanina, napaka-importante ng oras bukod sa pera, di ba? Compare sa pera. So, yung time natin, kailangan i-treasure natin na mabuti. So, kung nagtatrabaho man kayo, kapalit ng oras nyo, siguraduhin nyo na masaya kayo, yung mga binavalue yung bagay is nabibigyan ng pansin kahit na nagtatrabaho kayo. Mga tipong gano'n. Yung tipong kahit pa paano masaya ka, respeto ka, yung tipong gano'n. Hindi yung toxic, hindi ka na nga masaya, tapos toxic pa. Tapos malala pa, hindi ka pa na-promote or hindi ka pa na bibigyan ng chance na ma-develop ang sarili mo kahit na madagdagan lang yung skills mo, yung tipong gano'n. So, kailangan parating may progress. Okay? Ang tawag doon is sa Japanese Kaizen yata. Improvement. Parating may improvement dapat. So, spend your time wisely. Okay? So, kung may kapalit ng pera, kung ang time mo is binabayad mo para magkapera ka, kailangan hindi lang yun. Kailangan meron din yung sarili mo. Nade-develop mo yung sarili mo, yung progress ka parati, masaya ka, hindi po gano'n. Para yung time mo is sulit na sulit. Even if na-spend mo yung time mo sa ibang bagay, sa loved ones mo, kahit man lang sa sarili mo. Diba? Then, number 7, save and invest aggressively. So, kung yung oras mo, binabayad mo, or ini-spend mo para magkaroon ka ng pera, huwag mong sayangin. Pag nagtrabaho ka, mag-save ka na mag-save. Unang-una kasi, hindi naman habang buhay, nagtatrabaho ka. Pangalawa, hindi naman habang buhay, may mag-hire sa'yo. Or tipong change ng company, hindi naman forever na i-hire ka nila. Diba, darating yung point na i-into ka na talaga. Kaya ganun ka-importante yung pagsisave para makapag-business ka, kahit hindi ka na magtrabaho ulit, at makapag-invest ka.
tipong hindi na ikaw magtatrabaho, yung sinigit mo na lang na pera o yung pera mo mismo pinagtrabahuan mo, yun ang gagana para masuportahan ka. Lalong-lalo na kapag matanda ka na. Diba? Tandaan nyo, yung range natin is 31 to 40. Basta nasa mid na tayo ng life natin. Diba? So, kailangan naiisip na natin yung mga bagay na yun. And then, number 8. Not everyone deserves a place in your life. So, parang yung mga na-discuss kanina, kailangan alam mo kung kailan ka iiwas. Hindi lahat ng tao, pag nasa age tayo na 31 to 40, hindi lahat friends mo. Diba? Meron tayong mga dating friends na wala na ngayon. Diba? Meron tayong mga nakikilala na hindi naman i-friend mo kagad. Diba? Hindi pong gano'n. Di bali ng tatlo lang ang friends mo, basta totoo sila out of 100 na naging friends mo na hindi mo alam kung totoo o hindi. Hindi pong gano'n. So, ganun ka-importante yun. Pag ginawa mo yon, ang binibigyan mo ng importansya ng sarili mo. Okay, sa age 31 to 40, importanteng bagay yun. Kasi along the way, pag tumanda ka na, hindi naman lahat ng mga friends mo nandoon. Diba? Usually ang family mo nandiyan, yes. Pero ang friends mo hindi. Selected lang yan. So, wala na. Okay? And then number 9. Your parents are going age 2. So, napakalaking importansya na bigyan nyo ng oras yung mga parents nyo. Actually, hindi sa akin dapat nanggagalit dahil ako hindi rin ako ganun pa close sa parents ko. Pero, nandito ako sa kanila, kasama nila ako, diba? So, ayun. Hindi na bumabata yung parents natin. At hindi rin naman natin masasabi kung kailan mawawala ikaw or yung parents mo, diba? So, as much as possible, kapag tumatanda ka na, 31 to 40 or mas matanda ka, bigyan natin ng oras yung family natin, yung sarili natin. At ayun nga guys, dyan natatapos yung list natin. Final say na lang siguro. Huwag natin kalimutan na ang definition ng buhay natin ay nasa sa atin mismo. So, walang iba makakapag-define kung anong gustong buhay natin. Okay? And also, we have our own timeline. Each of us meron timeline na sarili. Okay? So, yung mga na-experience ng mga 26 years old, kung sino man yan, hindi pareho ng na-experience ng nasa 31 years old or 40 years old or 60 or even 70. So, iba-iba tayo ng timeline. Kung yung iba na-achieve na yun sa kanila, yung sa atin, maaaring hindi pa natin na-achieve ngayon, pero ma-achieve din natin yan. Basta mag-porsige lang tayo. Okay? Ayun guys, so hanggang dito na lang tong vlog na to. Hopefully nagustuhan yung topic natin. In the future, gagawa pa ako, magre-research pa ako ng mga bagay na pwede natin pag-usapan. And then, by the help of AI po ang ginagamit ko sa pagsa-search at tinutulungan nila ako magbigay ng mga details gaya ng dinidiscuss natin ngayon. So, yun. Ang trabaho ko is maghanap ng mga topics na pwedeng pag-usapan. And then, may assistant tayo, which is AI. And then, sila magbibigay ng mga mag-elaborate ng topics natin para umaba siya at magkaroon ng laman. Okay? So, if you like this video, if nagustuhan nyo itong video na ito, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and leave a comment na rin kung gusto nyo meron kayong mga topic na naisip na gusto natin pag-usapan. Just leave it there. And then, yeah, just continue watching my videos, guys. Thank you so much. Bye! Hello guys, welcome back for another free time vlog. So for today's video, ang ating pag-uusapan today is, this segment is YT Moods again. So the topic is 10 things I should, or sorry, the topic is 10 things, topic natin for YT Moods